You graduated 1989, top of your class ng College of Law sa University of the Philippines. You were also bar top notcher, sir. And ito yung mga detalye, sir, na minsan nakakalimutan na ng tao. Akala nila, sir, talagang sometimes ang China, sir, you were just painted na galit lang sa China for no reason. Well, para sa akin, sir, it's important for us also to ask, bakit despite of your very, sir, good scholastic standing, maayos na natapos ng abogasya, sir, you ended up being a public servant, sir? Well, hindi ko totally ma-explain. Dahil yun ang palagay ko takbo ng buhay ko eh. Kasi nakabenepisyo ako ng several experiences sa public sector magmula noong 1980 nung ako ang nahalal bilang kabataang barangay regional chairman ng Region 3, Province of Tarlac. No? So ang exposure ko sa public sector, maaga pa. At saka siyempre, hindi naman natin maitatanggi. Galing ako sa isang political na pamilya on my mother's side. On my father's side, technocrat yun. No? Bankero yun eh, at saka technocrat. So, etong mga experiences na to, nakamolde siguro sa akin. Ngayon, nagka-experience din naman ako as a practicing lawyer, sandali, sa ilalim ng the late Estelito Mendoza, at saka sa private sector. So itong mga to, nakahubog ng palagay ko, yung experiences ko, very valuable to our current efforts and our current job. No? Talagang importante ito. Kasi mas balansyado yung outlook. Ngayon, kung bakit, minsan hindi mo ma-explica eh. Nandun ka na eh. And despite of your academic achievements, sir, na bar top notcher, nag-master ka pa, sir, sa Harvard. Oo, kasi natural, iba rin yung exposure mo sa international academic community. Doon sa lawak ng pwede mong pag-aralan, ako naman, ang ini-specialize ko doon is highly commercial and highly financial, yung law base, no? Yun nga lang, importante din, makakakalap ka ng maraming insights. Kasi more than 50 countries ang mga kaklase namin. Very international, sir. Very international yung program. 10 lang ang Amerikano namin kaklase. Na ang normal career track nila, magtuturo sila. Kasi en route yan sa doctorate nila. And then after you came back, sir, you ran for congressional district ng Immediately. Tarlac. Oo. Kung saan naka 3 terms kayo, sir. Oo. Yeah. At ang sabi, sir, based on my limited research about what you have accomplished as congressman, sir, more than 100 congressional bills ang i-file nyo, sir, as part of the House of Representatives. Yes. More than 100 at yung role ko sa House is more political, no? Of course, yung development sa distrito, importante din. Lalo-lalo na nung araw, matumal yung resources, no? Proud ako na napesemento ko halos lahat ng kalsada sa tulong din ng ibang mga ahensya sa aming probinsya na electrify namin except one barangay. At mga public edifices, no, like palengkes, yun ang pinagtuunan namin, at saka mga malalaking eskwelahan. Actually, it was the first effort nun sa eskwelahan na nagkaroon ng comfort room kada classroom. Because of your efforts, sir? Oo, pinilit ko talaga, at saka mas malaki yung espasyo para hindi nagsisiksikan yung mga bata. And on the back of your mind, pero counterintuitive ngayon dahil sa OCD ko, ginagamit talaga namin as evacuation centers dahil bahain yung distrito namin. Speaking of OCD, sir, ang alam natin, sir, isa yan, sir, sa strong point mo ngayon na tinututukan din as Defense Secretary. It's also worth noting, sir, na after you finish your 3rd term, you were appointed as Defense Secretary, the youngest ever, ng 2007. Ang OCD noon before is still NDRRMC. Yes. And it is also through your recommendation for the NDRMC to become a much more
responsive organization under the Actually, Defense yeah. Department, sir. Yeah. Yun nga lang, ang nare-realize natin dito sa bagong NDRIM Silo, masyadong malawak yung mission area. Kaya yung response, pinatututukan ko sa kanila ngayon yung response. At yung coordination aspect, ang pinaka-importante dyan. At saka prepositioning, logistics. Actually, on the prevention side, it is really a much broader mas malawak kasi magmula sa geology, magmula sa engineering, nandyan na yan Yes, sir. At kung lahat yan gagawin ng isang ahensya, hindi kaya. Yes, Alam sir. naman natin specialist in everything, major in nothing. Yes, sir. Kaya wala Kaya ngayon, ang ating, kasi mas madalas at mas matindi yung palo ng natural calamities ngayon, kailangan mabilisan na response at all the effort should be on making response more targeted and quicker. Looking back, sir, 19 years ago, as a Defense Secretary then, what were the challenges then na iba sa challenges mo ngayon, sir, as Defense Secretary? Matindi yung internal security challenges nung araw. May active separatism sa Mindanao, may Abu Sayyaf na nangingidnap sa iba't ibang isla at saka may CPP, NPA, NTF threat, no. Meron din namumunga na external defense challenges, kaso ang major focus natin ay dito sa ating teritoryo. So ngayon iba na ang focus natin. It's multidimensional, maraming hamon magmula sa pagpanatili ng katahimikan sa loob ng bansa. At yan, mahirap dahil sa dalawang bagay. Ang dalawang bagay is, pag lumiliit ang mga terorista, mas mahirap hanapin. Pangalawa, ang internal peace and security natin, meron din tayong nakikita na hindi matatanggihan na kamay ng dayuhan dito. Yes, sir. Sa ibang bagay. Kaya busy rin tayo dyan. Pangatlo, hindi na naman natin kailangan sabihin, may mga hamon sa ating teritoryo, ang China. Hindi natin alam in the future kung sino pa ang magiging magbabalak na masama laban sa atin. Kaya ang leksyon nito, lahat ng bansa sa mundo nagpapatibay ng kanilang deterrence and external defense. Ito, hindi na pansin ito sa ilang taon. Ngayon naman, nung umupo si Presidente Marcos, pinabilisan niya. Yes, sir. Mahirap na trabaho to. Kasi foundational to, building block ito. On the other hand, hindi pwedeng maghintay-hintay. Ngayon, on another note, nagiging mas unpredictable at mas erratic at mas matindi ang mga palo ng bagyo, lindol, bulkan Yes, sir. sa atin. Tsunami Yes, sir. sa atin. Kaya tapos yung resources mo hindi naman lumalaki na kaalinsabay ng hamon magmula sa rapidity of technology, the introduction of cognitive warfare, cyber, other non-traditional forms of combat or warfare, reklamo ng lahat ng defense establishments. Hindi mahirapan mag-keep up kasi pabago-bago to. Yes, sir. So, matindi hamon. Before we further discuss, sir, yung mga challenges mo ngayon, sir, as Defense Secretary, ayoko, sir, ma-miss out tong part na to, sir. In 2010, sir, para sa akin, some majority of people that I know, especially sa mga kaidaran ko, sir, were also part of the Armed Forces of the Philippines when you ran for president in 2010. Para sa amin, sir, you were the best president we never had. I mean, with all the credentials you have, the qualifications, and the way you maintain the moral ng ating sandatahang lakas noon when you were still the secretary nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, and it is an open book na
alam naman natin, sir, ang moral ng AFP noon was very challenged, but with you as a defense secretary, naayos mo naman.